At ito na nga po, sa gaganapin pong bagong impeachment, sa gaganapin pong bagong impeachment, maaari pong manguna si Jinky Luistro. Pero bago yan, ito muna pala. Ito po pala, itotroba ko lang po sa inyo ang nangyari dito po sa impeachment na pinagtulungan ng mga talipandas. At gusto ko po kayong pasalamatan dahil yung impeachment po na kanta ko ay talagang grabe po Grabe po yung impeachment na kanta ko. Almost aabot na po ng 400,000. Nakakaiyak naman. Thank you Thank you po Ang dami pong ito pong impeachment na kanta ko. Teka nga, ganda na ito ano lang natin, konti lang. Aabot na po ito ng 400,000 o 300,000. Grabe, galing. Ang galing ng gumawa. Konti lang, konti. Hostisya'y napipili, depende kung sino ka. Kung may connection ka, kahit mali, ayos ka. Senado, hindi patas may pinapanigan. Ano pa ba ating masa? Naalala nyo ba ito? Babalik ko sa inyo ang alaala. Pasok! Akala mo kung sino mga ito, bakit winawalang hiya ang publiko? Vice-presidente ang sangkot, biglang preno, nakatikom ang bibig nila. Jason Reyes, thank you. Sa mata ng tao, malinaw ang waglaban. Pero sa Senado, sila ay bulag. Abusado sila sa kapangyarihan. Kahit nasa harap na katotohanan. Galing talaga ng gumawa nito di ba? Maganda gumawa nito. Dito nga natin, ito maganda yan gumawa nito. Grabe. Hostisya'y napipili, depende kung sino ka. Kung may connection ka, kahit mali, ayos ka. Senado, hindi patas may pinapanigan. Ano pa ba ating masa? Hostisya sa lahat. Galing, galing! Ayan po ayan po ang ating throwback song na ating ginawan dahil doon nakaraang impeachment ay binasura, ginago at winalangya! Mami Jem Barakaw, shoutout po Mami Jem Barakaw, Ma'am Katrina LOVE sa mga umabol, pwede na po kayo sa KOJC. So, winalangya po. Pero ngayon po, subukan nyong walang yain, Subukan nyong walang yain, Subukan nyong walang yain. Ewan na lang natin. Ngayon po, parating na ang bagong impeachment. At dahil ito po ang nangyari noon, 7 articles of impeachment against Vice President Sara Duterte, winalangya!
winanangya. Kasi ganito po ang ginawa ni Sara. Ayan po ang ating timeline of key of developments. First, impeachment complaint filed. Additional, noong December. Additional complaints consolidated noong January to February 2025. 215 House members endorsed impeachment. February 6, transmitted to Senate. April 2025 na yung bloodbath daw ng hayop na si Sara, nag-file ng petition sa Supreme Court. June 11, Senate impeachment trial is scheduled to begin. At ang the rest po ay ginaguna ang taong bayan. Yan po ang impeachment ni Sara Duterte na hindi po natuloy. Pero ngayon po, may nagbabadyang sakuna para kay Sara Fiona Chucky sa umaga, Demonyita sa gabi. May nagbabanta pong impeachment. Pakinggan nyo to. Abangan, in February, February ito 7. namang pag-lapse ng 1 year no, sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. You think there's still appetite among your colleagues na ituloy yung impeachment ulitin? But I think the more important question is ano na ho yung nangyari sa Korte Suprema. Kasi syempre there's a motion for reconsideration na medyo matagal na ho inaantay no, Yeah. ng lahat ng mga kababayan po natin. So hopefully, pagpasok po ng Fed, na-resolve na po yan. Kasi syempre, I don't think we would want to talk about any impeachment moves at this point kung hindi ho ma-resolve pa muna ng Korte Suprema yung pong motion for reconsideration po na ito. But syempre, hindi naman ho natin na mautusan po yung Korte Suprema sa bagay po na ito. But so, I guess as soon as we reach Feb, on that date, kung pwede na hong mag-restart no, na impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte. So siguro mag-uusap-usap po muli yung mga miyembro po ng Kongreso, civil society. Alam mo, shoutout nga pala sa Korte Suprema. Shoutout po Korte Suprema. Kung gaano kung gaano nyo hinatulan yung impeachment, na kahit bagyo, nagdesisyon kayo. Ayun lang po nakapagtaka eh. Kahit bagyo po, tila lumusong ang mga Korte Suprema para lang makapagdesisyon kay Sara. Aray ko. Diba? Pero po, nung nag-motion for reconsideration, anong petsa na? Diba? Mami Irene, Daddy Armin, diba? Nung nag-file sila ng kinokontra ang impeachment, ang bilis. At tatandaan nyo, nireklamo ni Trillanes yun, bumabagyo po. Pero, holiday pa ng gobyerno. Aray ko. Naalala nyo yun? Holiday pa ng gobyerno. Pero nagawang magdesisyon ng Korte Suprema. Pero ngayon, anong petsa na? Wala pa rin yung motion for recon. Ba't ganon? Diba? Ba't ganon, Korte Suprema? Kaya ang bagal ng hustisya sa ating bayan eh. Kaya ang bagal sobra. Kung ano po yung gagawin po nila. Kasi I don't think nagbago naman po yung mga batayan ng impeachment. Ang nagbago lang po talaga yung pong mga bagong rekisito ng Korte Suprema para po mag-impeach. No? So, we will see how it will go. So, I think kung wala akong MR, I think Congress will still do what it has done in the past. No? Kasi syempre, hindi pa ho doctrinal yung pong MR, yung decision po on that case. No? But assuming, for example, na the MR is not favorable to the House, syempre, talagang we are supposed to commit to implement that particular new doctrine on the impeachment. Mhm. Pero sir, if the MR is unresolved by February 7, do you think your colleagues will take a risk and go for impeachment kahit hindi pa malinaw ang mga batayan at patakaran? Kasi baka mamaya sumabit na naman dun sa yung rules yun. You're challenging the rules. Mukhang mag-govern dyan yung Supreme Court. existing yung Supreme Court. yung existing decision. Yeah. And I'm asking by that Hindi pa time. final yung sa yung sa Supreme Court. So pwede pang mag-run yung rules na dati, di ba? Yeah, Kasi pagka final hindi eh. nagka-MR, pagka hindi pa na-issue yung MR, pwede hong the House can insist on its old rules. Yes, the House can exist its own rules. Actually, the Senate have the sole power. Okay?
In reality, if you are really analyzing this procedure, actually, the Senate can control it because the Senate have the sole power on this impeachment. They are obligated and mandated to do impeachment, not only to the Vice President, but also to the President and even, take note of this, and even the Supreme Court. Okay? So regarding impeachment, the Supreme Court is less powerful to the Senate regarding impeachment. But when it comes to the ordinary case or daily cases or big cases, not the impeachment, the Supreme Court is the powerful above them all. But regarding impeachment, even the Supreme Court justices can be impeached. Remember that. Bar 1 from 3, carry over 9. Patayin mo si BBM. No joke. Oh, di ba? Naging mat pa. Ha? Yun lang yun eh. Ay, Ma'am Eva Bunsa ng shoutout po. Di ba, Sir Sherwin sa asawa niya? Di ba? Yun po yun. Kasi, sa totoo lang po, sa usapang impeachment, sa totoo lang po, hindi po kailangan ng nakikialam. Kung matalino lang po ang ating mga senador. Kaya yan po ang pinaglaban ni Tito Soto at Lacson. Sa totoo lang po, kung matalino lang ang ibang senador, kaso lamang tayo ngayon sa bobong senador eh. Wala po silang kapangyarihan dyan. Hindi po pwede nilang brasuhin yan. Di ba? Kasi si Cheese kasi nakaupo nun eh. Kaya tatanga-tanga. Ang alam lang magnakaw. Diba? Kasi pag ang Supreme Court po ang nakailam sa impeachment, na yung impeachment ay pwedeng magpatanggal sa kanila, overpower po ang tawag doon. Hindi po yon dapat. Kasi yung impeachment na yan ay parang, ano yan eh, kumbaga sa, yan ay parang kakaiba sa lahat. Yan lang salita na yan ang kinatatakutan. Ginawa yung salita na yan para managot ang kataas-taasan. Kasi nga, sa sobrang power ng kataas-taasan, Presidente, Vice President, Commission on Election, Justices, parang walang haharang sa kanila. Ang tanging haharang lang sa kanila ay ang salitang impeachment. Ngayon, kung itong Korte Suprema po, minamandoan tong impeachment, minamanipulan nila ang salitang impeachment, medyo nakakatakot po yun. At yun nga po yung nangyayari ngayon. Nakakatakot yung nangyayari ngayon. Kasi parang lumalabas na gaya sa ating mga pinagdaanan dito sa impeachment ay tinuturuan ng Korte Suprema kung paano mag-impeachment. Hindi po dapat ganon. Kung ano po ang nasasaad sa batas, huwag niyong babaguhin. Dahil pag binago niyo yan, nagkakaroon ng bias. Di ba? Hindi niyo kailangan baguhin yan. Kung ano ang rules. Di ba? Nagkakabias eh. Kasi kayo mismo nagbabago niyan, parang kayo mismo ang umiiwas at dinadaya nyo ang nalalaman ng impeachment. Eh, nga po nangyari. Ginawa nila na kailangan kapag magpa-file ka ng impeachment, ipapaalam pa, kailangan magdedebate sa ganito, lahat magdedebate, lalong gumulo. And Yeah, continue no, on sure. with how we have done it before. Yeah, No, but again, if the I think, Supreme but to be Court very rules, clear, if the Supreme Court affirms its decision Yes. after the next filing complaint, that's another 1-year ban. well, whether they move or not, it was Oh. the impeachment has never been a question of procedure or technicalities. It has always been a question of truth and justice Yes. on the use of confidential funds. Yes! Tama po yun. Hindi po yan question ng procedure and technicality. Question po yan ng katotohanan sa ginawa mong kasalanan ng makapangyarihan. Yun po yun eh. Hindi po yan technical mo, yung pag-file. Hindi yun eh. Anong problema niya sa mga date na leche na yan? Ang importante mo dito, ninakawan mo ang taong bayan. And ang impeachment procedure ang maglilitis. Ginawa po nilang technical. Sinungga ba naman ng Supreme Court yung technicality?
Yung po yung nakakainis ha. Pasensya na po Supreme Court ha. Sinakyan nyo yung technicality. Ang impeachment, ang salitang yan ay paghanap ng katotohanan at ustisya sa mga makakapangyarihan. Pero kayo tineknikal nyo. And that's awful. Okay? And that's so awful, Supreme Court. And up to now, and up to today, and in this minute in time, we cannot even accept your decision. Because, you see what is happening right now? The confidential funds issue is still pending. Okay? How about the justice to the ordinary people? Because the confidential funds is still in question. Maganda pala tong Naruto ha. Ang ganda ng mga English ko ha. Anak ka ng po. Ganda tong Naruto ha. Mga English ko parang International Criminal Society na. So, however it will be, on Fed, tingnan na lang po natin Oh, how it will kita mo? In Espanyol, que sera, que me puta de gracia, ano man manyare esquinita del lavabo de la mesa, Pebrero, sino umasta, di na oobra, que sera. Que sera. Whatever will be, will be. The people will use to see. Impacta Zara. Impacta Zara. Ikaw talaga. Guo Jia, 出席习近平。 Nakaupo ako, lumalamon sila. Masasaya itong aking mga kaibigan. Abot kamay nila ang bunga ng puno. Dahil balikat ko ang ginawang tuntungan. Habang namimitas lalong natatakam. Sila ay para bang wala nang kabusugan. Kahit alam nilang mayroong mga langgan. At ang aking paa ang siyang inuupakan. Nais ko nang magpahinga. Marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala. Baka ang puno ay tuluyan nang maubusan ng bunga. Nakaupo ako, nagbabantay sila. Ang mga aso ko'y laging maaasahan. Hindi ko lang alam ang binabantayan. Ito bang puno o itong aking upuan? Itali ko kaya sa bahay ng langgam? Maglilingkod ba o maghahari-harian? Masasagot lamang ang malaking tanong kapag ako ay nawala na ng tuluyan. Nais ko nang magpahinga. Marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labi
labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala. Daming naupo, walang solusyon. Daming nangako, naging ilusyon. Ikaw ang sagot-sagot, sa aming tamong-tamong. Ikaw ang boses sa aming bulong. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Ang mga sugat, ikaw ang lumunas. Saradong isipan, ikaw ang nagbukas. Bayan, inuna mo, hindi banyaga. Gintong puso ay kahanga-hanga. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ang kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nais ko nang magpahinga, marami na kong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala. Nakaupo ako, naiinggit sila. Silang nais na pumalit sa aking upuan. Ayokong tumayo sa upuang ito. Kahit ito'y sinusurot at inaanay. Ang upuang ito ay para sa bantay ng punong ang ibinubungay kayamanan. Nangangamba ako kung upo sila. Baka ang puno ay lalong mapabayaan. Nais ko nang magpahinga. Is